Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer: ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng propesyonal na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam niyo bang mahigit 200 milyon katao sa buong mundo ang may problema sa urinary incontinence o ang hindi sinasadyang pagtagas ng ihi? Marami ang nahihiya o natatakot na pag-usapan ito. Kahit napakaraming kababaihan ang apektado nito. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganito, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, aalamin natin ang tungkol sa urinary incontinence. Ano ito, ang mga sanhi nito, at ang mga mabisang paraan upang pamahalaan ang kondisyon para sa mas magandang kalidad ng buhay. Ano ang urinary incontinence? Ang urinary incontinence ay ang pagkawala ng kontrol sa pag-ihi, kaya nagkakaroon ng hindi sinasadyang pagtagas ng ihi. Isa itong karaniwang problema, lalo na sa kababaihan. 5 uri ng urinary incontinence. Number 1. Stress incontinence. Ito ay nangyayari kapag ang pressure sa pantog ay tumataas, tulad ng kapag tayo ay umuubo, bumabahing, tumatawa, o nagbubuhat ng mabigat. Ang pressure na ito ang nagiging dahilan ng biglaang pagtagas ng ihi. Number 2. Urge incontinence. Ito naman ay ang biglaang, matinding urge o kagustuhang umihi na hindi mapigilan. Dahil sa sobrang lakas ng urge, minsan ay nagkakaroon na ng pagtagas bago pa makarating sa banyo. Number 3. Mixed incontinence. Ang mixed incontinence ay kombinasyon ng stress at urge incontinence. Ibig sabihin, nararanasan ang parehong sintomas ng biglaang pagtagas at hindi mapigilang pag-ihi. Number 4. Functional incontinence. Nangyayari kapag ang tao ay hirap makarating sa banyo sa oras, karaniwang dahil sa pisikal na limitasyon. Number 5. Overflow incontinence. Hindi lubusang nailalabas ang ihi, kaya't unti-unting tumatagas ito mula sa pantog. Bakit mahalaga ang pag-aalaga ng bladder health? Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng hiya o takot na pag-usapan ang urinary incontinence. Ngunit mahalagang malaman na hindi ito simpleng parte ng pagtanda o pagbubuntis lamang. Ang pagkakaroon ng urinary incontinence ay hindi lamang nakakaapekto sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati sa ating mental at social well-being dahil nakakasagabal ito sa pang-araw-araw na buhay, trabaho at pakikipag-ugnayan. Kapag napabayaan, maaari itong makabawas sa ating kumpiyansa at self-esteem. Bakit nangyayari ang urinary incontinence? Una, hormonal changes. Kapag bumababa ang estrogen level sa katawan, gaya ng sa menopause, humihina ang mga tissue ng pantog na nagdudulot ng mas kaunting elasticity. Pangalawa, pagbubuntis at panganganak. Ang pagbubuntis at panganganak ay nakakaapekto sa pelvic floor muscles na nagpapahirap sa kontrol sa pag-ihi. Pangatlo, neurological conditions. Ang mga kondisyon tulad ng multiple sclerosis or Parkinson's disease ay maaaring makaapekto sa bladder control. Pang-apat, mga gamot. Ilang gamot, gaya ng diuretics, ay maaaring magpalala sa urinary incontinence. Pang-lima, pelvic organ prolapse. Kapag humina ang pelvic floor muscles, maaaring magkaroon ng prolapse ng mga organ, tulad ng pantog, na nagdudulot ng urinary incontinence. Epekto ng urinary incontinence. Number 1. Physical discomfort. Nakakaranas ng pangangati, iritasyon sa balat, at mas mataas na posibilidad ng urinary tract infection, UTI, dahil sa madalas na pagtagas ng ihi. Number 2. Emotional toll. Maaaring magdulot ng hiya, anxiety,
at minsan ay depresyon dahil sa takot na magtagas sa hindi inaasahang pagkakataon. Number 3. Social implications. Maraming kababaihan ang nagiging limitado sa mga gawain, naapektuhan ang relasyon, social life, at minsan pati trabaho. Mga paraan sa pag-iwas at pamamahala ng urinary incontinence. Number 1. Pelvic floor exercises, Kegels. Matutunan ang tamang paggawa ng Kegel exercises para palakasin ang pelvic floor muscles. Ang regular na ehersisyong ito ay nakakatulong upang magkaroon ng mas maayos na kontrol sa pag-ihi. Number 2. Lifestyle modifications, dietary changes. Iwasan ang caffeine, alcohol, at acidic foods na maaaring magpalala ng sintomas. Kumain ng mayaman sa fiber upang maiwasan ang constipation na nagdudulot ng pressure sa pantog. Bladder training. Sanayin ang bladder sa pamamagitan ng pagsunod sa regular na oras ng pag-ihi. Weight management. Ang tamang timbang ay makakatulong na mabawasan ang pressure sa pantog at magpababa ng risk ng incontinence. Number 3. Medical treatments. Una, medications. May mga gamot para sa overactive bladder at stress incontinence. Kumonsulta sa doktor para sa tamang reseta. Pangalawa, minimally invasive procedures. Mga simpleng procedure tulad ng slings at bulking agents na nagbibigay suporta sa pantog. Pangatlo, neuromodulation. Therapy na gumagamit ng nerve stimulation upang makontrol ang pag-ihi. Pang-apat, Botox injections. Tumutulong ang Botox sa urge incontinence sa pamamagitan ng pagpaparallax ng bladder muscles. Kailan dapat magpakonsulta sa doktor? Narito ang mga signs and symptoms to watch out for. Number 1. Kung madalas at hindi mapigilan ang pagtagas ng ihi. Number 2. Kung ang urinary incontinence ay nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, trabaho o social life. Number 3. Kung may nararamdamang pananakit, iritasyon o pangangati sa paligid ng bladder. Ang maagang konsultasyon ay makakatulong upang malaman ang sanhi ng kondisyon at agad mabigyan ng tamang lunas. Tandaan, maraming solusyon para dito at hindi ka nag-iisa. Ngayong alam na natin ang iba't ibang uri ng urinary incontinence, bakit ito nangyayari, at ang mga mabisang paraan upang pamahalaan ito, huwag mahiya o matakot na magtanong sa inyong doktor tungkol sa urinary incontinence. Kung nararanasan mo ito, maraming paraan upang magamot ang kondisyon. Ang urinary incontinence ay isang karaniwang kondisyon at may mga solusyon upang mapanumbalik ang iyong kumpiyansa at mapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.